Gabi po sa ating lahat mga kapatid. And welcome po muli sa ating pong nightlight dito po sa 20th. And second nightlight na po natin for the year 2025. Sana po nasimulan natin and may pagpatuloy po natin hanggang matapos po ang taon na ito na nakakapag-aral po tayo ng salita ng ating pong Panginoon. And kamusta po ang bawat isa po sa atin? I hope medyo maayos pa rin tayo bagamat nag-start na muli yung pasok sa trabaho, sa eskwelahan, o sa mga ginagawa po natin, back to the normal days po ulit tayo. But ganoon din, kung balik tayo sa normal days, balik din po ang ating nightlight na makapag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Kaya encourage everyone na sana ngayong taong 2025 ay mai-share natin yung nightlight po natin. Makasama po namin kayong manood, makapag-aral, makapakinig ng salita po ng ating pong Panginoon. Kaya po, wag na wag kayong mahihiya mag-comment sa ating mga comment section. Kung hindi po natin mabasa po ito, don't worry mga kapatid. Nakikita po ng mga kapatid po natin to sa pananampalataya. And even kami po, pagkatapos po ng live, and pwede natin to maipag-pray personally sa bawat mga personal devotions ng bawat isa, sa bawat personal communication ng ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya wag po kayong mahihiya na mag-comment ng mga prayer request or thanksgiving sa ating pong comment section. Every time na nagkakaroon tayo ng mga live stream, we are doing our best na mabasa at makita natin na naisasama po natin to lalo na po sa ating mga personal po na mga panalangin. Kaya po sa gabi po na ito, sana po na-share natin. Pwede niyo na po i-mention ang inyo pong mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan sa Facebook at ma-share natin to. And ngayon po pala, kung kayo po ay nasa YouTube din, we are trying to bring back na maging active po ulit yung ating pong church sa ating YouTube. So pwede nyo po itong panoorin doon. Kung kayo po yan, kasi alam ko po sa mga smart TV ngayon, sa Facebook, medyo mahirap po doon. Pero YouTube, medyo mabilis po makapanood doon. Kaya I encourage you na sana po pwede tayong manood doon. I-replace mga live po natin, we will try to upload doon sa ating YouTube page. So, yun din po. Before we continue po ang ating pong nightlight sa gabi po na ito, ay tayo pong lahat po muna ay sumandali pong manalangin. Manaming Diyos, na dakila't lubhang makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord God for another year of blessing, another day, another night. Panginoon, na kami Panginoon ay naririto sa inyong harapan. Makakapag-aral ninyo mga banal na salita, makakapakinig Panginoon ng mga salita mo po na makakatulong sa aming pong pananampalataya. Lord God, we pray that you lead us Panginoon with the Holy Spirit. Lord God, give us knowledge and wisdom as we learn Panginoon ang inyong mga salita sa gabi po na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa, saan man po kami papunta, pauwi pa lamang po o may mga kami pupuntahan pero nakakapakinig kami na inyong mga banal na salita. Ingatan niyo po kami. Sana po ay less distraction at nakafocus kami sana sa inyo. Lord, maraming salamat po. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. So, last Friday, pinag-usapan natin with Brother Gardy is prayer for repentance. So, nandun po tayo to ask for repentance sa ating pong Panginoon. Because we have done so many things sa buhay po natin. Especially looking back sa 2024, marami na po tayong mga nakita, nagawa, nasabi, mga actions na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Therefore, napakagandang start ng taon, yung pinag-aralan natin last nightlight, tungkol po sa repentance. How do we pray for repentance? Paano ba natin malilid yung sarili natin to repent, to say sorry, to acknowledge yung mga kasalanan na nagagawa po natin. And continuing dun sa medyo part po ng repentance, we'll be talking about sa gabi po na ito, does no man condemn you? So this question will be, ito po yung medyo pag-uusapan natin sa gabi. Or in other words, ang ginagamit po pagdating sa condemn is judge. Alam niyo po, kadalasan, napapadalas po tayo, we often criticize, we often judge yung mga kapatid po natin sa pananampalataya. And even, actually, hindi lang po kapatid natin sa pananampalataya, even for other people as well. Even po hindi natin mga kapatid sa pananampalataya, hindi natin ka-church, we tend to judge them easily. Mabilis tayo makapag-judge, mabilis tayo makapag-criticize, and sometimes, it's easy for us to point out, ano nga ba yung mali nitong taong ito, saan ba to nagkulang, ano ba yung... Sometimes, ang mindset natin, lagi nating nakikita, mabilis makita, mabilis matandaan, ang kamalian ng ibang tao. Kaya po, madalas, we are under dun sa tinatawag nating kasalanan na condemnation or judgment sa iba pong tao. But sometimes, and hindi lang sometimes, more often, we find it
hard to point out yung pong mga kasalanan o mga pagkakamali, shortcomings na nagagawa po natin. Kaya we will be talking about this night, yung tungkol sa condemnation or about judgment, about judging other people, and pati na rin po sa sarili po natin. Dito po sa John chapter 8 verses 1 to 11. If you are familiar with these verses po, this is the story of a woman na nahuli po siya nagko-commit ng adultery. And kung familiar kayo dito, ito po yung sinabi ng Panginoon na kung sino yung unang walang kasalanan o alam niya sa sarili niya wala ano pong tawag dito? Siya yung unang bumato. But the thing is, dito po sa ating pong pag-uusapan, konting background lang po dito. The background of this chapter or this book ay nagkakaroon po sila ng tinatawag po nating under sila ng Roman occupation. Sila po ay nasasakop ng mga taga-Roma. Kaya nga po yung kanila pong buhay noon, they are following the Roman rules, they are under the Roman government. Kaya yung kanilang mga pakikisalamuhan noon, iba yung sa mga Jews, iba yung sa Roman, pero nagagalit din sila sa kapwa nilang mga Hudyo kasi ibang mga Jews nag-work sila for the Roman government. So nagkakaroon ng mga konting alitan doon between the Romans and the Jews. But the whole country, the whole nation of Israel, they were under the Roman government. Kaya dito po makikita natin yung gagawin ng mga Pharisees, mga teachers of the law kay Jesus Christ. And dito rin natin makikita, we will learn about condemnation. Paano nga ba tayo haharap sa pagja-judge po natin sa ating kapwa? Kaya there are two parts sa pag-aaral po natin ngayon. Number one, o yung first part po natin, yung tinatawag nating the sly trap. Okay po? So, yung sly trap po na ito, yung mga teachers of the law, they were very wise. Marunong na marunong ang mga teachers of the law na talagang kanilang pinag-aaralan yung kanilang mga gagawin, sasabihin. Especially pagdating sa mga bagay na hindi sila agree. Kasama po dito yung pong ginagawa, sinasabi ng ating pong Panginoong Yesus. That is why, if you can remember, for all the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ito po yung laging naghahanap ng butas, laging question kay Jesus Christ kasi these were the people na talagang ayaw na ayaw nila pagdating sa ating Panginoong Yesus. And let's read yung ating mga unang verses from verse 1 hanggang verse 6. Sabi po ay ganito, But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Blessed be the reading of God's words. Tingnan niyo po, this is the scenario where Jesus were in. Ano po kung ano yung nangyayari sa certain situation ng ating pong Panginoon. Yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, naglagay sila kasi meron silang nahuling isang babae na nagko-commit ng adultery. When we say adultery, siya po ay nangangalunya, siya po ay nakikisama sa may asawang iba o kaya naman siya po ay may asawa na nakikisama pa sa iba. Okay po? So, siya po ay nahuli na ganito po yung kanyang ginagawa. And based sa law of Moses, etong mga klaseng mga babaeng ganito, sabi sa scriptures po natin, they were to be stoned to death. O sila po ay kailangan pagbabatuhin para po sila ay parusa doon sa kanilang ginawang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. But looking closely dito po sa verse po natin, something na parang very unusual. Kasi habang tinatanong nila si Jesus, yung sagot ng mga tao dito, kung babalikan natin yung verse natin, on verse 5 and 6, sabi po rito na si Jesus daw po, yumuko, he bent down, and siya po ay nagsulat sa lapag. Nagsulat siya dun sa ground habang tinatanong siya ng mga tao. So, kung titingnan natin, parang very unusual din kay Jesus kasi parang tinatanong siya, but Jesus was writing something on the ground. So parang, Lord, asan yung sagot mo dun sa tanong po namin?
And sabi po ng mga commentaries, actually, hindi po ito nakalagay sa Bible, but these are speculations and we can also assume na pwedeng etong dalawa yung possible reasons or alin man sa dalawa. Kung wala man po dito, may iba pang reason si Lord kung bakit niya yung ginawa. Pero sabi ng mga commentaries, number one, si Jesus daw po ay pupwede na ang kanyang sinusulat sa lapag ay yung mga kasalanan na nakomit ng mga Jews na nakaharap po sa kanya. Okay, so habang tinatanong siya kasi gusto ng mga Jew, mga Hudyo, na kailangan batuhin. Gusto nila na sabihin ni Jesus magmula sa kanyang salita, sa kanyang labi, na itong babaeng ito, kailangan pagbabatuhin siya. But Jesus Christ, sabi ng mga commentaries, possible, ang sinusulat ni Jesus yung mga kasalanan ng mga nakapaligid po roon. But the second parang commentary na po pwede daw na ito yung maging dahilan kung bakit nagsusulat si Jesus on the floor or on the ground is possible daw po yung babae siya ay naked, siya ay hubad. And Jesus was trying to avert his eyes para hindi niya makita yung babae na mahusgahan or magkaroon ng judgment doon sa paligid po niya regarding doon sa babae pong ito. So that's just a possibility kung bakit po ito ginawa ng Panginoon. But who knows kung ano pong ibig sabihin ng ating pong Panginoon, bakit siya nagsusulat dito. But later, makikita po natin na ano ba yung sagot ng Panginoon regarding sa condemnation, regarding sa judgment. But dito sa mga unang verses, the Pharisees, the teachers of the law, they were trying to trap Jesus. Gusto nila na si Jesus po ay, tawag dito, parang mahuli siya sa sarili niyang mandika. Kumbaga, parang yun yung mga termino na minsan nagagamit po natin. Kasi nung sa time po nila Jesus Christ, dahil nga po they were under the Roman law, inaantay ng mga Pharisees na mag-agree si Jesus na mag-stone to death. Ano mangyayari pag pumayag si Jesus na mag-stone to death? Sila po ay, ang mga Pharisees, mga teachers of the law, isusumbong nila si Jesus sa mga taga-Roman authorities or sa Roman authorities. Why? Kasi under sila ng Roman law. So kailangan mag-adhere sila or magpasakop sila sa Roman law. So si Jesus yung mapapasama. But if Jesus was pinili niya na gawin niya yung bagay na wag siyang i-stone to death, siya naman po ay gagalit sa kanya yung mga taong nakapaligid, especially the Jews. Kasi they know or they knew yung pong law ni Moses. Kaya dito po, this is what we call the sly trap. Talagang, kumbaga parang anong sabihin ni Jesus, o pwede siyang mapunta doon sa kasamaan ng maging masama yung tingin sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. But dito po sa pangalawang part na pag-uusapan po natin, that was the trap, and Jesus hindi po siya na-fall dun sa trap na yon. But this time, sa second part natin, sabi dyan, the attitude test. Okay? So ano po ba tong attitude test? Let's read muna yung verse natin from verses 7 and hanggang verse 11. Sabi po ay ganito, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left. With the woman still standing there, Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. Tingnan niyo po, napakaganda po nung binasa po nating Bible verse from verse 7 hanggang verse 11. Makikita po natin dito na meron talagang sinasabi yung ating pong Panginoon regarding sa judgment, regarding sa condemnation. Okay po? Dito po sa verse 11, makikita po natin na ang lahat ng tao umalis na, but etong woman who committed adultery, she stayed. And kung makikita po natin, ano kaya yung possible nating maranasan if we are this kind of person na from verse 11 na makikita po natin doon na siya po ay nagstay pa doon but yung mga tao umalis na sila. Kung tayo po yun na mga Kristiyano, kung iaharap tayo sa maraming tao and yung pinaka nililihim nating kasalanan ay na-reveal sa maraming tao, ano kaya yung po pwede nating maranasan? Tatakbo ba tayo? Aalis ba tayo? Magagalit ba tayo sa mga taong nakapaligid sa atin? What would we do? Ano po yung po pwede nating magawa? But the woman on this story, on this situation, she stayed.
siya po ay nanatili nakaharap sa ating pong Panginoon. Everyone left. Lahat sila umalis, but this woman stayed sa harapan ng ating pong Panginoon. Anong ibig sabihin po nito sa atin? Alam niyo po, makikita po natin dito sa verse po natin na ang reminder ng Panginoon, walang condemnation pagdating kay Jesus habang nandito pa po tayo sa mundong ginagalawan natin. Judgment will come kapag dumating na si Jesus. But as much as nandito pa tayo sa mundong ginagalawan natin, nasa earth pa tayo, we still have this grace and mercy ng ating pong Panginoon na nagsasabi sa atin, same words na sinasabi ng Panginoon dun sa babae na nag-commit ng adultery na sinasabi niya rin sa atin ngayon, go now and live your life of sin. Kailangan umalis na tayo dun sa buhay natin ng kasalanan. There is forgiveness, there is mercy, love pagdating sa ating pong Panginoong Hesus. Ibig sabihin po nito, if you and I, lahat tayo, merong mga sin that is actually equivalent dun sa adultery, because alam natin that every sin is a sin pagdating sa ating pong Panginoon. Ang reminder ng Diyos sa atin this night, we need to go, live the life of sin. Kailangan alisin na natin, takasan na natin yung buhay natin na puno ng kasalanan. We need to move forward. Ano po? Nalimutan na natin yung nakaraan. The Lord is not judging us. The Lord is not condemning us. So, ito rin po yung encouragement sa bawat isa po sa atin. Sabi rito sa next slide natin, we should not criticize and judge people. Mga kapatid, just like how Jesus Christ handled the situation pagdating doon sa woman who committed adultery, this is also an encouragement for us. Na sana po ang mga mananampalataya, tayong lahat, we should not criticize, we should not judge people based sa mga nakikita natin. Kasi even the gospel, yung sa Sermon on the Mount ni Jesus Christ on Matthew chapter 7, it reminds us that we should not judge people. Ano po? Hindi tayo po pwedeng mag-judge ng tao kasi kung ano yung panukat na ginamit natin to judge other people, it will be used against us ng ating pong Panginoon. Kaya sana po mga kapatid, ang mga mananampalataya po ngayon, do not judge, do not criticize people based on what they have done sa buhay po nila. Kasi ang kasalanan na po pwede nating magawa sa bagay po na to when we criticize and judge other people, una, syempre yung judgment. Hindi nga tayo po pwede mag-judge. We should not take the place of Jesus Christ sa buhay po natin. Pangalawa, we could fall sa kasalanan na tinatawag nating self-righteousness. Sometimes we think we are better than the other people kasi nga, yung kasalanan na nagagawa niya, siya nahuli, ako hindi. Actually, nabanggit ko nga po ito na nakaraan sa Bible study na last Tuesday. Na minsan, galit na galit tayo sa mga nababalitaan natin sa TV na merong nagnakaw, may pumatay, merong nang rape, merong ganito, merong ganyan. Pero minsan, we are not realizing that sometimes tayo rin ay, minsan hindi lang tayo nahuhuli. Hindi lang tayo nababalita. Hindi lang tayo nabibigyan ng atensyon ng buong mundo. But sometimes we are just doing the things that they are doing na nakikita po natin. And sometimes nakakapag-judge na tayo. Napakasama naman itong taong ito. Wala na yung pag-asa. Hindi niya deserve yung pagmamahal ng Diyos. Mahirap lang yan. Ganito lang yan. Ako, hindi ako ganyan eh. Mga kapatid, we should never criticize and judge people sa buhay po natin. But let's see. Tignan po natin yung good side ng mga taong nakapaligid po sa atin. Do not focus sa maling ginagawa ng mga tao. Kaya nga sabi rito sa next slide natin, we should hate the sin but love the sinner. Mga kapatid, dapat ito yung laging mindset po natin. Ang kagalitan natin, ang kasuklaman natin, yung kasalanang ginawa. But hindi yung tao. Kasi minsan na nangyayari, galit ka na nga doon sa kasalanan, galit ka na rin doon sa taong gumawa po nito. Mga kapatid, we are not perfect. We make mistakes sa salita, sa gawa, but we should never hate one another. Hate the sin, hate the things that nagawa nila sa buhay po natin or sa ibang tao, but we should look forward sa anong po pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng mga ganitong klaseng tao. Si Paul, pangit ang tingin sa kanya ng mga tao kasi masama yung ginagawa niya. But the Lord changed the perspective na etong taong ito meron siyang pag-asa pa. Same goes with us.
love our brethren, love the people around us. Even if marami silang mga pagkakamaling nagagawa, love them. Hate natin yung kasalanan. We are not tolerating the sin that they are doing. We need to be there to remind them, to rebuke them, to correct them. But we need to love them as well. Hindi natin sila kailangan kagalitan, hindi natin sila kailangan i-hate kasi ang ayaw natin yung kasalanan na ginagawa nila. Kaya mga kapatid, ang mga Kristiyano, hindi po tayo dito to condemn one another. Hindi po tayo nandito para i-judge tayo na, si Brother Dave nagkamali. Ganito yan, ganito yan, ganito yan. No. Kapag si Brother Dave nagkamali, si ganito nagkamali, let's approach them, correct them, and love them. Give them a chance na mabago yung kanilang sarili. Hindi kasi porket nagawa ng isang tao yung kasalanan, wala na siyang chance to change. Mga kapatid, let's see the good palagi sa mga kapwa po natin. And sabi rito sa last slide po natin, we don't have the right to judge and criticize others negatively. Yes, papasok po dito yung constructive criticism, and that's good. But let's evaluate. Ano po ba yung laman ng puso natin? Talaga bang constructive criticism or gusto lang natin siya mapahiya? Gusto lang natin siya masaktan? Yes, we can give someone a positive response, a positive criticism, pero what's your motive? Kasi kung ang motive natin not to help him, to help her, but to bring her down, mga kapatid, ganun pa rin yun. Hindi pa rin siya mapapabuti, nakakabuti sa bawat isa po sa atin. Kaya, the study na meron po tayo ngayon, sana ang mga Kristiyano, we need to be reminded na hindi po tayo po pwedeng manghusga, mang-condemn ng kapwa natin. The Lord, even si Jesus Christ, hindi niya kinondemn yung babae, but He showed grace and mercy, forgiveness doon sa babaeng nangalo niya. Why can't we? Kaya sa gabi po na ito, sana naintindihan po natin yung pag-aaral po natin na sana tayong lahat, pagbigay po tayo ng chance sa mga taong nakapaligid sa atin. It may be our brother and sisters in Christ. It may be our family, maybe our friend, workmates. Let's see palagi yung good sa kanila. Hanapin natin palagi yung pagkakataon ng Panginoon na po pwede pa rin sila magbago. Because hanggat meron pa tayong buhay, God can move sa kanila pong buhay. God can turn things around. Kung hindi natin sila susukuan sa panalangin. Kaya mga kapatid, sana po naunawaan natin yung pag-aaral po natin sa gabi po na ito. And kung meron kayong mga question, pwede nyo po akong i-message or comment nyo po sa comment section para po masagot natin, hindi man po sa live natin, but I can message you after ng ating pong nightlight. So yun lang po. And dako po tayo sa ating mga balita, mga kapatid. For our short announcements po, sana po ay makapunta po tayo sa ating mga gawain po sa ating bahay-sambahan. Sa mga nalalapit po nating gawain sa kababaihan, sa kalalakihan. Next Saturday, January 18, meron po tayong mga gawain po dito. Sana po makapunta ang bawat isa. Bukas, may CYF po. Sana makapunta rin po yung mga kabataan po nanonood po ngayon. And Sunday, sana po makasamba po tayo mga kapatid. Sa mga kapatid po natin na kakabalik lang from vacation, sana po makasama po namin kayo this Sunday. Let's give worship sa ating pong Panginoon. And sana makapagdala rin po tayo ng mga kapatid po natin, mga bisita, para makilala nila yung ating pong Panginoon. So ilang po sa mga balita po natin. And actually, marami po tayong mga meetings na darating. So sana po stay in mind. And if you are not part of a ministry, pwede nyo po kami i-approach para po maka-join tayo sa ating mga ministries dito po sa loob ng iglesia at makasama namin kayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ilamang po, and tayo pong lahat ay manalangin para po i-close ang ating pong nightlight. Let us all pray. Lord God, na lubos na makapangyarihan sa lahat, salamat for your wonderful works. Salamat, Panginoon, for giving us knowledge and wisdom para po maunawaan na inyong mga banal na salita. Lord, bigyan niyo po sana kami ng pagkakataon na sana hindi namin makita palagi yung kamalian ng ibang tao, but tulungan niyo po kami na magbigay ng grace, forgiveness, and mercy sa iba rin pong tao, Lord God. Sana, Panginoon, hindi kami mag-focus sa kamalian ng iba, kundi mag-focus kami, Lord God, sa kaya mong gawin sa buhay po nila. Lord, ingatan niyo po kami and ma-apply namin ang mga bagay po na to sa aming pong buhay, sa aming pong Christian walk, Lord God. Naniniwala po kami, anuman po yung mga panalangin ng mga kapatid po namin, nababatid niyo po ito. Personal man po ito, mga request nila na for family, for work, sa school, sa iba't ibang aspeto ng buhay nila, Lord God, let your will be done, Panginoong Diyos. Alam po namin na kayo po yung mangunguna, kayo po yung magpapala sa bawat isa po sa amin. Kaya Panginoon, umaasa po kami sa gabi po na ito na papangunahan niyo po kami, bibigyan niyo po kami ng maayos na pahinga para po bukas
ay meron kaming kalakasan na nagagaling po sa inyo to serve you again and again, Lord God. At maraming maraming salamat po. Dala lang po namin ngayon pa lamang po. Binibigyan niya po ng kasagutan ng mga panalangin po namin ito. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat and see you po sa susunod nating Nightlight.